Magandang gabi po, Chief Edward Togonan, and welcome po sa Justice on Air. Magandang gabi rin, Attorney Richie, at magandang gabi sa lahat na nagsusubaybay ng inyong programa sa radio and television. Napakatagal na po ng inyong experience dito po sa National Prosecution Service. Pero noong February 2013 po, napunta po kayo sa syudad po ng Maynila, no, bilang City Prosecutor. Ano po ba yung mga hinaharap ninyo dito sa syudad ng Maynila? Nakakaiba po doon sa mga previous ninyong mga nahawakang mga post. Ano ba ang napakabigat na mga responsibilidad na hinarap? Marami po. Una-una, ang lungsod ng Maynila may pinakamaraming kaso kung ikumpara sa buong Pilipinas. Oh, wow. And sa amin din po ang pinakamaraming courts. 30 sa first level court, sa Metropolitan High Court. And 56 sa tinatawag natin Criminal Trial Court. And ang nagpo-prosecute niya na yung mga prosecutors na taga-OSIG ng Maynila. And then, ang kakaiba lang pagdating ko rin kasi maraming backlog of cases. And may pagmamalaki natin na sa ngayon po ay nawala na po yun. Wow! So 100% po wala na yung mga backlog na inabutan ninyo or meron parang kaunti na? Wala na po. Ngayon po, ang mga ina-approve namin ay yung mga 2015 cases. Na-filed. How did you do this na parang maengganyo po yung mga kasama niyong prosecutor po, mga assistant city prosecutor dito po sa Maynila upang po matugunan yung o magdesisyonan kaagad yung mga backlog? Kasi alam ko, you already have your hands full, no, doon sa mga previous at saka yung bago pang pasok. Oo. Well, nag-tikit din tayo ng konti. Pina-realize natin sa kanila na kailangan din talaga mag-double time dahil dito sa mga lumang-luma na nakaso at medyo pinakinggan naman tayo at nakisama silang lahat. So dahil doon, nagawa natin ang paraan na maayos yung mga lumang-luma na mga kaso. Para po dun sa mga hindi po nakakaalam pa, no, or hindi gaano exposed or wala pa silang kriminal na kaso na either na-file or na-filean sila, ano po ba yung ginagawa ng inyong opisina o tanggapan? Ano po ba yung role po ninyo dito sa tanggapan na ito? Ang Prosecutor's Office ng Manila ay part po ng National Prosecution Service. Ang National Prosecution Service po ay kasama doon sa tinatawag natin 5 pillars ng ating criminal justice system. Ang una-una po doon yung law enforcement, yung mga police po. Pangalawa po kami. And then pangatlo ang judiciary, ang corrections, at pangatlo po ang community. Now, pagdating doon sa amin, nanggagaling sa mga kapulisan at saka iba pang law enforcement ang mga dinadala sa amin ng mga kaso. And lumalabas na sinasala namin itong mga kasong ito bago i-file sa Metropolitan Trial Court or sa Regional Trial Court sa Maynila. Na isasala namin ang husto, nagkakanda kami ng investigation and later nagpo-prosecute kami. Doon sa mga kasong na pag-decide namin na kailangan i-file sa court. Yung mga pinanggagalingan din ito ay yung mga kaso na ito ay yung mga violations sa Revised Penal Code. Yung mga ordinances na ginagawa, may mga special na mga batas na ginagawa yung mga penal laws. Mga penal laws. Kasama po ito sa lahat sa mga hinahawakan namin. Tapos sir, gusto kong makilala rin yung structure po ng inyong tanggapan. Sino-sino po ba bumubuod ng Office of the City Prosecutor of Manila? Sa bagong batas natin, yung RA 171, ang taga-OSIG ng lungsod ng Maynila ay may 172 na prosecutors. Ang isa po dito ay ang tinatawag nating chief. Ako ngayon, may 6 na deputy. And then, ang lahat na po ay may mga kanya-kanyang rank. And sa 6 na deputy, yung isa doon ay tinatawag nating senior deputy prosecutor na nagre-review ng mga cases na kung saan yun yung inaakyat natin sa Metropolitan Trial Court. Tapos nag-create din ng opisina ng 10 division chief na kung saan nagre-review
ng mga prosecutors na hawak nila. Okay. Usually Sa ilalim nila. Sa ilalim nila. Usually from 10 to 12 prosecutors. And pagkatapos po niyan, pagkatapos nila ma-review, dadali na po sa akin. Pero sa aking opisina po, may 4 po ako na reviewers na bago ibigay sa akin ay nire-review muna po nito. So yung proseso ng kaso na dinadaanan ay medyo mabigat din po. Nako, talagang kailangan pala tutok din kayo sa bawat stage. So unang-una po, no, i-explain natin sa ating mga kasambahay kung paano po ba yung proseso ng magpa-file ng kaso po sa Office of the City Prosecutor of Manila po, no, City of Manila. At gaano po ba kabilis from the time of the filing up to the time of the decision yung inaabot po? Dalawang kaso po yung pinafile sa amin. Yung una po yung mga yung nahuli sa akto, yung tinatawag natin ng mga inquest cases na dinadala ng mga kapulisan ng lungsod ng Maynila. And then yung pangalawa, yung pinafile sa amin direkta ng mga abogado, ng mga complainant. And then pagkatapos po nun, magra-raffle po. Lalagyan ng docket number. Pagkatapos, mag-a-assign sa mga prosecutors. Yung parang lumalabas daily ang aming pag-raffle ng kaso. And binibigyan lang sila ng 90 days para tapusin ang pag-imbestiga sa mga kaso nito. Sa ngayon po, medyo nasusunod namin yung 90 days na binibigay ng batas. Pero lumalabas dito minsan, hindi rin kaya natapos po ng investigating prosecutor, pero hindi po nakakarating sa aming mga reviewers dahil sa dami na nga rin po talaga ng kaso. Sa ating pagbabalik, atin pang kikilalanin ng Office of the City Prosecutor ng Maynila. Huwag po kayo maglilipat ng channel, magbabalik po ang Justice on Air.